puso't katapatan. Father, thank you, Lord. We will be blessed by your word this morning, Lord God. Hallelujah. At magiging fruitful po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay, take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Sige. Glory to God. Hallelujah. Pinagpapatuloy natin yung ating pinag-uusapan. Praise God, na kung saan, ulitin ko, sinabi ko itong linggo, praise God, hallelujah, ang buhay believer ay hindi lang araw ng linggo. Ulitin ko, praise God, kamusta yung Lunes hanggang Sabado? Kailangan ng pagiging devoted. Pag ikaw ay totoo, nakalaya ka sa religion, kasi sa religion talaga, pag nasa simbahan ka lang at pag linggo, doon ka. Hindi po religion tayo meron. Hindi nagliligtas ang religion. Praise God. Pag oras na naranasan natin ang Panginoon, ang pinapasok natin ay Kanyang kaharian. At pag oras na napasok mo ang Kanyang kaharian, hindi kalooban mo ang masusunod, kundi kalooban niya. Yan ang dapat. Kaya nga, hindi lang araw ng linggo. Kailangan, everyday, praise God, yung kamusta ka, sa Monday to Saturday. Yan, praise God. Hindi mabigat ang mga bagay na ginagawa sa Diyos kung lifestyle mo yon na ginagawa. Not just every Sunday, but every day. Sabi ko nga, yung word na Sunday, yung araw ng Sunday ay araw-araw yan. Bakit? Sun, araw, day, araw. Kaya Sunday, araw-araw. Kailangan ganun ang buhay. Amen? Balikan natin, dito ko lang magsimula ang review, dun sa lesson that everyone must learn. Bawat isa, involved to. Ikaw at pati yung katabi mo. Dapat matutunan yan. Bakit? Kasi ito ay hindi maiiwasan. Ano yun? Pain makes you stronger. Yan. Pain makes you stronger. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Okay. Pain, I repeat, pain makes you stronger. Pain makes you stronger. Sino nakakaranas dito ng mga sakit? Pia, dito ka. Pia, narinig mo? Praise God. Hallelujah. Lahat, wala pong exempted dito. Walang exempted dito. Lahat ay nakakaranas ng sakit. Nakakaranas ng sakit. Pero sa bawat sakit na nararamdaman mo, hindi lang sakit na physical ha. May sakit sa kalooban. Praise God. Sakit sa bulsa. Praise God. Sa bawat nararanasan mo, ay dapat, nagpapalakas sa'yo. Kasi kung yung nararanasan mong sakit at nagpapahina sa'yo, naku, ulit-ulitin sa'yo ng demonyo yan. Gusto niya, ang goal talaga ng demonyo, sirain ang buhay mo, manghina ka. Praise God. But the thing is, matutunan mo yon. Bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, nakikinig. Bawat sakit na nararamdaman, dapat nagpapalakas sa'yo. Praise God. Amen ba? Para bang anesthesia, di ba? Kahit anong sakit, pag sinaksakan ka ng anesthesia, hindi mo na mararamdaman, overcome mo na. Pero masakit nga lang, ang saksak ng anesthesia. Pero isipin mo, pag walang anesthesia, bunutan ka ng ngipin ng walang anesthesia. Tali na lang, tapos itali sa pinto, sipain yung pinto. Yeah. Ang mahirap, hindi natanggal ang ngipin mo, ang nasira yung pinto. Walang na lang. Tears make you braver. Yung luha, nagpapatapang. Praise the Lord. Amen? Ano pa? Heartbreaks makes you wiser. Kabiguan, nagpapatalino. Sakit, nagpapalakas. Praise God. Ang luha, nagpapatapang. Ang kabiguan, nagpapatalino. Miruin mo, kung naramnasan mo yan, umiikot yan sa buhay mo, ano ang mangyayari sa'yo? Di magiging mananagumpay ka. Pag yan ay natutunan mo. Amen? At isa kasi sa nagpapahina ay yung nakaraan. Yung nakaraan. Kaya, pero the moment na naging stronger ka sa mga sakit na naranasan mo, naging matapang ka sa mga luha na naranasan mo, at naging matalino ka sa mga heartbreaks na naranasan mo, praise God, ang nakaraan ay hindi na multo yan sa'yo. You will thank the past for a better future. Salamat na lang sa kabila ng ganito, still andito ako at ang kinabukasan ko
ay maliwanag. Bright future. Hello, amen? Nagbigay ako ng halimbawa dyan. Halimbawa, pag sumakay ka sa tren, nagkamali ka ng pupuntahan, ay yung first station, dapat baba ka kagad. In short, pag nagkamali ka, bawi ka kagad. Pag may maling desisyon, balik kagad. Mali ang direksyon, hinto, balik kagad. Mahirap, kasi yung naliligaw ka na, dire-diretso ka pa. Eh, di ba, sabi ko nga, costly yun, magiging mahal lalo, at lalong mas mahirap bumalik. Kaya hindi pinatatagal, kailangan balik kagad. Maliwanag? Nagkakaintindihan mo ba tayo doon? Praise God. Sabi ko nga, naalala nyo ba, nasabi ko to noon, pero ulitin ko ulit ngayon, inulit ko ng Sunday, pero ulitin ko rin to ngayon, yung 3 types of people you will never forget. 3 klase ng tao na hindi mo makakalimutan. Ano yung number 1? Those who help you in difficult times. May nangyari na, naranasan mo ba yan? Amen. Na in difficult times may tumulong sa'yo? May nagpalakas sa'yo? May nag-encourage sa'yo? May umabot sa'yo? Mahirap makalimutan yan. Tama? Tama po ba? Praise God. Hindi, wala. Pinabayaan ako. Hindi, meron tutulong sa'yo. Nagpapatunay yan na may Diyos. Pangalawa, na hindi mo makakalimutan, those who left you in difficult times. Praise God. Na kung saan, nung silang nangailangan, tinulungan mo sila. Nung ikaw naman ang nandun sa kanong kalagayan, nawala sila. Masakit yun. Mahirap kalimutan talaga yun. Tama? Mahirap talagang kalimutan yan. Pero, kailangan nating matutunan yan. Na may mga tao na kung saan, di mo maiwasan. Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Praise God. Amen ba? Amen. Pero ang maliwanag dyan ay, ang banal na kasulatan mismo nagsasabi, 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Praise God. Yung mga bagay na ginawa mo, na mabuti, hindi yan mababaliwala, kahit binaliwala ka. Praise God. Amen ba? Amen. Pinalitan ko ang bracelet ng rilong ito. Gusto kong makalimutan. Praise God. Walang biro yan. Kasi may mga papasok sa'yo. Praise God. Walang biro yan. Pag naririnig ko ang drums, meron akong gustong makalimutan. Walang biro yan. Marami bang mga bagay na gusto mong makalimutan. Pero, praise God. Alam nga naman anong gagawin ko. Pero walang halong biro. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Hindi walang, hallelujah. Sa totoo lang, pag oras na ganitong bilang dati, masakit na masakit sa akin talaga yun. Pero thank God, kasi hallelujah. May mga bagay-bagay na, Lord, patalinuhin mo ko. Lord, samahan mo ko. Lord, ganito ako. Lord, may kagalakan ako. Praise God. May taong dumating, wala. Praise God, basta't nandyan ka. Lord, masaya ako. Hallelujah. And actually, Lord, dalin mo ko kung saan mo gusto. Susunod ako sa iyo. Praise God. Hallelujah. Kung hindi na sa Metro Manila, sige Lord. Kung sa Mindanao, sige Lord. Kung sa Visayas, sige Lord. Basta't yung gagamitin mo ko. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Mga kapatid, hallelujah, mga kapamilya. Bakit? Hindi ko kasi biro ang panahon ngayon eh. Lord, ang gusto kong mangyari talaga, kalooban na gagawa. Nagagawa ko yung kalooban mo, Panginoon. Praise the Lord. Number 3, those who put you in difficult times. Yung naglagay sa'yo sa alanganin. Praise God. Nilagay ka doon. May mga taong gusto magpatulong sa'yo, pero ang tulong na gusto ay ano? Kunin mo yung problema nila. At ikaw ang pumasan ng kanilang problema. Sila bang naglagay? Para bang nagpasama ng umutang, pero nung nakautang, nawala na sila, ikaw ngayon ang masakit yan ha. Sa palagay nyo, makakalimutan nyo, hindi. Hanggat nagbabayad ka, hindi po pwedeng hindi ka naman magbayad. Bakit? Garantor ka eh. Nakukuha nyo ang ibig ko sabihin? Praise God. Pahayag ka ba? Pero hindi, wala kang magagawa. Dito sa mundong ibabaw na to, dalawang klaseng tao lang eh. Manloloko at saka nagpaloko. Di ba?
Yung isang bishop na kaibigan ko sa taga Paranaque, sabi niya, yung ano ba yun, may pinost siya. Akala niya, yung pala laruan, dumating laruan. Packet wifi, laruan ang dumating. Laruan ang dumating. Pambihira. Ako meron, kaya hindi ako marunong mag-order at saka ayoko. Although tinitingnan ko ngayon, natututo ko, tinitingnan ko yung reviews ba na kung saan. Pero ayoko mag-order. Kaya may gusto ko nakita dati sa FB na kung saan yung tire inflator. Ganda nito sabi ko ganda nito. Ganda nito Meron iba-iba 'yun. 4-in-1 'yun. Pwedeng bola, motor, bike, tapos sa kotse. Hindi lang 'yun. Pwedeng flashlight, isa lang 'yun, yung inflator na 'yon. Flashlight, pwede. Ano pa, yung power bank, pwede. Rep, pwede. Hindi. Pambihira, hindi. Tapos nakita ko 'yon, sabi ko, ganda magkaroon nito, no? Nakikita ko kasi kahit babae na platan, sandali lang ganyan Praise God, hallelujah. Walang kahirap-hirap nagkaroon ako through Shopee na hindi ako nag-order, dumating na lang. Nakuha ko kahapon. 900 plus, nakuha ko ng 500 plus. Praise the Lord. Bakit? Hallelujah. Nung nandun ako, kasi gugulat ako, may mga bagong opportunity talagang ginagawa si Lord. Last Sunday, pagkatapos dito, nagturo ako sa TCU. Konting kabataan lang, 1,000 yata yun. Grabe, ang dami talaga Ang dami, praise the Lord, glory to God. Hallelujah. Na kung saan, natuwa naman sila. Tapos ang feedback ng pagdating doon, tuwa po sila, sabi niya, tapos meron pong nagtanong, sabi ng isang pastora, may nagtanong po sa akin, na isang kabataan, sabi niya, kasi nung elementary, alam niyo na yung kwentong yun valedictorian, ng high school salutatorian, ng college cesarean. Sabi niya, pastora, ano po yung cesarean? Kung mas mataas ba daw yung sa valedictorian o kay salutatorian? Seryoso talaga, grade 10 daw Grade 10 daw Ano po yung cesarean? Sabi niya, sabi mo na lang, mas mataas yon sa salutatorian. Natatawa ako, wala lang. Praise God. Kaya, praise the Lord. Sa totoo lang, yung huli, di ba? Heartbreaks makes you wiser. Patatalinuin ka ng Diyos. Tapos, may mga bagong opportunity. Ako talaga, pinalalakas ako ni Lord Pinalalakas ako ni Lord. Praise God. Imagine, maghapon niya, magkasama kami ni Pastora. Nasa baba siya, ako nasa taas. Praise God. Nag-gadget ako. Pero to be honest, ang gadget ko, may konting di ako nanonood ng ang chismis lang at saka politics. Pero, ba't dating, tapos pag oras na Zainab, kasi nakakatuwa ang patotoo ni Bobby Parks Genuine believer talaga siya Bobby Ray kaya huwag ka na kumontra. Kilala ko yung basketball player na yun Praise the Lord, hallelujah. Tapos imagine, may patotoo yung babae na mayroon talagang background na hindi naging maganda. Kaya panay ang pasalamat. Grabe, praise the Lord. Ginagamit ko yung gadget ko na kung saan, Lord, kausapin mo ko, Panginoon. Lord, kausapin mo ko. At saka sa totoo lang, paborito ko talaga makinig ng mga balitaktakan ng mga abogado. Kaya pati mga politiko, paborito ko talaga yun, ganyan. Talagang paborito ko yun. Kasi alam ko na dalawang abogado hindi magkakasundo. Paborito ko talaga yun. Yung batuhan ng paborito ko talaga yun noon pa. Kung kilala niyo si Louis Beltran, paborito ko yung panuuri ng ganun-ganun. Pero na-encourage ako at may natututunan. Hallelujah. At ngayon, in-encourage din ako ni Lord na kung saan. Imagine, pagkatapos kong magturo doon, sinama naman ako. Nagpunta kami sa hallelujah, sa Bay Laguna, na kung saan, hindi na ako sanay lumakad na hindi ko kasama misis ko Praise God. Sa labas, hindi ako nasanay na hindi kasama ang anak ko. Pero, pambihira, nung nakaraan,
Kaming dalawa lang. Praise God. Bahala ka kung saan ka mapunta. Kailangan mo talagang matutunan. Ang mga kasama ko, puro senior citizen. Ako na ang may nakakaalam. Praise God. Magdedepende ka talaga kay Lord. Pero, isinama ako suddenly, core group pa yun, ng kaagapay sa pagunlad. Praise God. Dito sa Taguig yun. At maraming nilagay. Lord, hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Sabihan ba ako na kung saan, dami ko natutunan doon. Tuwan-tuwa ako. Dami ko talagang natutunan doon. Imagine, ang nagturo sa amin ay isang consultancy yan eh. Ang kanyang forte. Matalino talaga eh. Ang ganda eh. Praise the Lord. Pero suddenly, tuturuan ka eh. Sabi niya, ano bang gagawin natin doon? Sabi sa akin ng isang pastor, Pastor Wilbert, basagan ng utak. Pigaan ng utak. Pigaan talaga ng utak. At which is true. Praise the Lord. Maganda minsan talaga, makasama mo, bukod sa believer, makasama mo, yung lumalim ka, umangat pa yung utak mo. Amen? Amen? Praise God. Kaya sa totoo lang, nung sabi ko doon sa dalawa kong katabi, kasi yung chairman yung nasa kanan, yung in charge naman doon sa project yung nasa kaliwa ko. Hindi ako makakasabay sa inyo dahil unang-una, hindi ko talaga alam pa ang kabuuan nito, talaga't kwento nito, dahil ngayon lang ako na-involved eh. Hindi, okay lang yun. Sabi niya, okay lang po yun. Umpisa lang yun. Sabi naman ni Pastor Wilbert, umpisa lang to, sir. Umpisa lang to. Sabi ko, ang dami niyo may isip, kasi involved na kayo dito. Ako hindi ko alam paano patakbuhin to. Pero taga-bulong na ako sa kanan, kay chairman. Ganito. Siya naman taga-sabi, taga-sulat. Sabi ko, hindi bali, okay lang yun. Hallelujah. Praise God. May mga new opportunities. Then, kahapon, suddenly nagulat ako. I said, kahapon, no. That's Friday. May tumawag sa akin siyang pastor. Malaki na church nito. Nakasama ko to sa G12. Naka-network natin yan sa G12. Isa yan sa malaking network ni Pastor Rapi. Praise God. Na kung saan. Tumawag, nagulat ako. Tumatawag to. Kasi to be honest, hindi ko siya kakilala. Kakilala ko siya, siyempre. Pero hindi ganun ka close. Unlike yung ibang doon na nakakakwentuhan ko ganyan. Bigla akong iniimbitahan. Ganyan. Sabi ko, sige, balikan kita. Sabi ko, Lord, hallelujah. Ang lalaking grupo ito, pagtuturuin mo ko. Darating ang oras, hallelujah. Kaya rin nating gawin yon. Dito punuin. 10 luwi lang nandito, puno na rito. Praise the Lord. Kung ang bawat isang nakikinig, kikilos lang, makikinig lang ng tama, susunod lang ng tama, ipapamuhay lang ng tama, praise God. Hallelujah. Glory to God. Hello, amen? Pati yung mga nasa online, kailangan maki-involve din. Kaya nga may vision eh. Praise God. Hallelujah. At, natutunan ko yun, nirevise ko pati yung vision. At mamaya, mag-involve kayo kung merong dapat baguhin o kaya idagdag. Amen? So, be extra discerning sa mga kasama mo. Be choosy. Praise God. Ito, matutunan talaga to. Your new life is going to cost your old one. Are you willing? Wala yatang Pati yung mga nasa online, maging active. Kung naintindihan nyo rin, ha? Mag-comment din kayo. Ha? Willing ka ba? Kasi walang magiging bagong buhay kung hindi mo bibitawan o isosurrender yung nakaraan, yung luma. At walang sumagot. Kasi paano magiging bago? Kung ayaw mong baguhin yung luma, kung ayaw mong palitan ang luma. Oh, praise the Lord. Hello, amen? Kasi progress is impossible without change. Tandaan yan. Walang pagangat kung hindi magbabago. Kaya, are you willing, hallelujah, to give up your old one? Nasubukan nyo na ba yun? Dahil may paborito kang damit, kahit may bago ka na, yun pa rin ang ulit-ulitin mo at ayaw mong isurrender. Sino rito ang nakakasubok na magsuot ng damit na sira na? Sira na. Sira na. Ginagat ng daga. May mga punit. Pero butas-butas. Pero sinusuot mo pa rin. Samantalang ang dami mo namang damit. May bago ka na. Ayaw mo pa rin surrender yun.
kahit anong gusto mo at anong saya mo sa luma na yon, dapat i-give up mo na. Dati sinasabi ako ng pastora, o gawin na nating basahan yan. Bakit? Iyo ba yan? Sabi ko nga, iyo ba yan? Ang magdidesisyon ako. Pero ngayon, ginawa ko, unti-unti ko nang di rin sinusuot, nandun na lang binabantayan ko. Kailan maging basahan, ako na lang magdidesisyon. Praise the Lord. Pero at least, hindi ko na sinusuot. Unti-unti na. Masakit kasi minsan bitawan yung luma eh. Pero hindi pala darating yung bago pag hindi mo bibitawan ang luma. Amen? I repeat, progress will not come without change. Amen? Praise God. Magsimula tayo. When you say vision, magkaroon tayo ng vision. Hindi kayo nililigtas ng Diyos para ganun lang. Karoon ka ng pangarap. And when you say vision, ang question dyan, why? Ano? Pag vision, ang question ay, why? Bakit? Kasi, tanong is, bakit ka ba iniligtas? Pag hindi mo alam ang layunin, ang purpose niyan, sasayangin mo. Sabi ko nga sa mga kabataan nung Sunday. Pag hindi mo alam ang layunin, kahit may sumusuporta sa'yo, para makapag-aral ka lang, hindi ka pa rin mag-aaral. Bakit? Kasi, wala kang pangarap hanggang doon lang Kung ang pangarap mo lang sa buhay ay panglupa lang, kawawa ka. Kahit bilyonaryo, trilyonaryo ka pa, kawawa ka. Kasi panandalian lang yan Sa totoo lang, hindi naman porke may pera ka, mas mahaba ang buhay mo Maraming may yaman, mas maaga namamatay Praise God. Although salamat sa Diyos sa buhay ni JPE. Kasi 102 na siya. Kilala niyo si JPE? Juan Ponce Enrile. 102 na siya, 102 na. Yung isang ninong namin sa kasal, bishop na ngayon, ninong at tinang namin sa kasal yun Si Bishop Rading, nag-post siya. Thank God, malakas pa rin ako at ginagamit ako ng Panginoon. 85 years old na ako. 85. Pag nag-post yun, makita nyo, wala kayo. Crabs, lobster, sugpo, pambira. Tapos kakong grabe. 85 years old. 85 years old. Pero kasi, yun, mga kabataan, mga disiplinado yun sa pagkain. Kaya dapat ang mga kabataan magdisiplina. Pag matanda na kayo, saka na lang kayo walang disiplina. Hindi. Malakas ka pero kung matanda ka na at maraming dapat disiplinahin mo na sarili mo sa pagkain. Lalo na kung alam mo yung may diferensya na. Alam mo nang mataas ang dugo mo. Kakain ka pa ng barbecue, magagalit ka pag pinagbawalan ka, di ba? Praise the Lord. Kasi kailangan mo ng disiplinahin kung gusto mo mabuhay ng matagal Praise God. Amen? Ako, I pray. Sabi ko, Lord, walang mamamatay na sa amin, kundi, praise God, magkaroon na po kami ng maabang buhay, malakas ang magamit na buhay, Panginoon. Ang maabutin na lang namin ay rapture. Kasi rapture, it can be this decade or at the most, next decade. Hindi yan pananakot. Yan ay katotohanan. Paano kaya kung nag-rapture bukas? Hindi naman pwedeng, sama ako dyan huwag mo ko iwan Hindi, decision yan. Hindi pwede. Paano kung nag-rapture mamaya? How's if, kung hindi natapos tong preaching kong to, nag-rapture? Bibigyan ko kayo, hindi ito pananakot. Pag natatakot ka, mayroon kang dapat iayos. Amen? Kaya magkaroon ng pangarap. At ang pangarap ay question yan, why? Kasi bakit kayo niligtas? Para lang umatay ng church? Praise God. Ang mission is what? How? Parehong mahirap sagutin. It needs explanation. Why? You need it to explain. How? You need to explain the details. Pero mas mahirap yung how kaysa sa why. Kasi ang how, detalyado yan, details yan, ibibigay mo. Amen? Our vision before
Ito yung vision natin, pakilabas at pakibasa. 1, 2, 3, go! Ang mission ay ito. 1, 2, 3, go! Mission. Mission. Yan. 1, 2, 3, go! Yung vision, sa ulo ko, pero to mission hindi eh. Ito sa ulo eh. Ang haba eh. Natutunan ko yun talaga na dapat wag masyadong mahaba at wag redundant. Praise God. Kaya na-review ko eh. Yung ginawa namin ng eh. Praise God. Kasi yung vision, maikli lang yung madali. We are an apostolic kingdom people or kingdom disciples mandated and empowered by the Lord for the fulfillment of the Great Commission. In these last days, the move of God is Great Commission. What is Great Commission? Make disciples to all nations. So talagang yung seryoso, talagang ikaw ay gagamitin ng Diyos sa iba't ibang lugar. Amen. For His glory. Amen? It can be yung iba't ibang lugar, hindi lang iba't ibang Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang abroad. But the thing is, iba't ibang lugar, sa school, sa trabaho mo, sa kapitbahay mo, sa anong, yan ay talagang Great Commission on these last days. Kaya nga, kailangan iayos mo ang direksyon mo. Hallelujah, bago dumating ang Panginoon. Kasi walang solusyon na yan after that. Kaya nga, I wholeheartedly nagsasabi sa inyo, mag-ayos na tayo ng buhay. Hindi na po ito biro. Praise God, ang panahon ngayon. Amen? Ito, pero gusto ko ngayon na magkasama tayo bilang isang pamilya, gumawa ako. Kagabi ko lang yung nayos eh. Gumawa ako. At tingnan nyo. Kung meron dapat, ulitin ko, vision is why. Vision is why. Our vision now. Pakilabas. 1, 2, 3. Basahin nyo. 1, 2, 3, go. We are kingdom citizens empowered by the Lord to do the Great Commission and bring impact to our nation. Amen. Praise God. Pangarap natin. We are kingdom citizens. We are not just religious. Praise God. Hallelujah. Kingdom citizen. As a kingdom citizen, empowered by the Lord. Bakit ka kasi palalakasin? Kaya nga, why? Bakit ka palalakasin? May reason behind bakit. Kaya ka palalakasin kasi hindi pang display ang lakas mo, kundi may gagawin. Nakukuha nyo ba? Amen. Praise God. Kaya nga hanggat nagagawa mo yung purpose, bibigyan ka ng buhay. Pahabain ka ng buhay. Kahit anong dadaanan mong sakit. Bakit? Hanggat may pinagagawa si Lord sa iyo dito at ginagawa mo, pahabain niya buhay mo. Yes, amen. Kaya may reason. Kaya nga why? Vision is why. We are kingdom citizen. We are not just religious. Kung nakalaya ka sa drugs, may dahilan. Kasi kung hindi mo magagawa yung dahilan, pwede hindi ka nagda-drugs, pero wala pa rin direksyon ng buhay mo. Amen? Sabi mo, wala na akong vision, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako nagsasabo. So, ano na ginagawa mo? Wala din. Wala yun. Walang purpose ang buhay. Walang layunin. Hello, amen? Parang ganito, nakatapos na ako ng pag-aaral. So, anong ginagawa mo? Wala din, kasi total naman tapos na ako mag-aaral. So, walang purpose. Kaya, we are kingdom citizen. Yung kung may idadagdag kayo, kaya iaayos nyo, open ako dyan. Hindi ako magagalit. Mas matutuwa ako. We are kingdom citizen, empowered by the Lord, to do the Great Commission. Anong gagawin? Great Commission. Make disciples. Ano yun? Win souls and make disciples. And not just to do the Great Commission and bring impact to our nation. Ibang usapan yun. Kasi yung timbers natin, dadaanan ko yan, ulit-ulitin ko yan. Ang timbers natin di ba? Hallelujah. The smallest family will become 1,000 people. Pero ang kasunod nun, it seems kinontradict niya yung una.
the tiniest group, liit lang, it'll become mighty nation. Parang contradicting talaga yung yung dalawang yun. Yung unang the smallest family will become 1,000 people. And the tiniest group will become a mighty nation. Ito, lumawak. Ito, konti, lumawak. Ito naman, maliit, manipis, lumakas. Pambihira. Tindi, kasi ibang usapan yun. Na maliit man yung grupo natin, pero may impact sa paligid. Hello, amen? Pwedeng ikaw lang mag-isa sa office nyo, sa company nyo, pero kita ang kaibahan mo sa iba na walang pananampalataya. Inaasahan ng Diyos ang bawat isa, bawat lugar na assignment mo na magliliwanag ka doon. Pati sa pamilya mo. Hahanapin yan pagharap natin sa Kanya. Inaasahan yan. Kung hindi, defeated ang purpose. Praise God. Hallelujah. Kung napagod, sabi ko, pahinga. Pero huwag mo naman tagalan. Huwag huminto. Hallelujah. Amen? Hindi pwedeng tumigil. Hindi pwedeng ma-burn out. Kasi pag burn out, out ka talaga nun. Out ka talaga nun. Kaya, sang-ayon ba kayo dyan? Tingnan nyo, bigyan nyo ako. Kasi mas maganda yung magkakasamang isip na willing kang sumama rito. Sino rito? Kung merong dapat iayos. 1, 2, 3, mag-isip. 1, 2, 3, go. Sige, mag-suggest. Okay lang. Kasi ganyan ginawa namin eh. Kaya dinadamay ko rin kayo. Magkakasama. Ganyan ginawa namin. Praise the Lord. Kasi, ang pangarap, dapat magkakasama. Kaya nga, vision starts with we. Laging we are yan. Laging we are. Laging we are. Yan. Tingnan nyo uli, mabuti. Sang-ayon, o sinong pwedeng may additional, o meron dapat baguhin, open ako dyan. Okay lang. Taas ng kamay. Sige. Kayong dalawa. Sino? Kayong dalawa. Meron? May suggestion? Sige, go. Ano eh? Alin? Lakas. Ano yun? We are empowered citizens of the kingdom, called by the Lord to boldly fulfill the Great Commission and transform our nation with impactful actions. Okay. Okay, maganda. Okay. Sige. Tingnan mo. Alin mas magandang isaulo? Alin mas madaling isaulo? Ayan. Pero, kumbaga sa dinitalye ito, mas detalyado. Detalyado. Detalyado to, maganda ito. Praise God. Sige, kung meron pang open dyan na mag-suggest, sige. Pero ulitin ko, kaya natin to binubuo kasi tatrabahuin natin to pare-pareho. Ne-expect ko, sa totoo lang, praise God, hallelujah. Na paglibas mo rito, nagsishare ka ng gospel. Hindi mo ikakahiya si Lord. At kung hindi mo kinahiya si Lord, pati yung church na kinalalagyan mo. Hello, amen? Praise God. Kaya alin? Praise God. Hallelujah. Kasi, nung kami na ganyan, merong medyo mahaba yun, hanggang sa umikli, pero kumpleto. Kumpleto ang laman. Praise God. Okay. Ang kanina, we are kingdom citizen empowered by the Lord to do the Great Commission and bring impact to our
nation. Dito naman, called by the Lord to boldly fulfill, or anointed by the Lord na lang, to fulfill, anointed by the Lord to fulfill the Great Commission. Anointed by the Lord to fulfill the Great Commission. To fulfill the Great Commission. Oh, maki-involve. Meron? Walang suggestion? Walang ano? Oh, fulfill. Yung boldly, kasi anointed, ano na yun eh, magkasama na yan. Yung anointed at saka boldly. The moment na in-anoint ka ni Lord, talagang magiging bold ka, magkakaroon ka ng courage and boldness. Anointed by the Lord to fulfill the Great Commission. That brings transformation na lang. That brings, isip-isip, that brings transformation. That brings, to fulfill the Great Commission, that brings transformation in our nation. That brings transformation. Pwede rin. Yan, pwede na yan pala. Anointed by the Lord to fulfill the Great Commission and transform our nation with. Okay. Kayong dalawa, lalim mag-isip ni Bong, Right. Okay. Sige, yan. Okay, yan. Maintindihan natin yan. Kasi dapat may patutunguhan talaga tayo. Ang sinasabi ko ngayon, at least, natutuwa ako, may natutunan ako doon na isinishare ko rin dito. Parang hindi yata kayo natutuwa sa natutuwa ba kayo? Kasi as a church, dapat talaga may one direction tayo. Ganon din, as a nation, may one direction tayo. Alam niyo, kung nagrereklamo tayo sa nangyayari sa bansa natin, ano pakialam mo, anong ginagawa mo, ang pinakamahirap kasi ay yung magreklamo ka na wala ka namang ginagawa. Naintindihan niyo ba ako? Yung iba reklamo ng reklamo, hindi naman nagbabayad ng buwis. Kaya dapat may pakialam tayo, tama? Praise God. Hallelujah. Okay, sang-ayon ba kayo dyan? Sang-ayon ba kayo dyan? Sinong sang-ayon doon sa una? Taas ang kamay, yung we are kingdom citizen empowered by the Lord to do the Great Commission and bring impact to our nation. Sinong sang-ayon doon? Wala. Sinong sang-ayon ngayon dito? Sa bago? Asan na yun? Ba't napunta dyan? Ayan, yan dito. Sino ang sang-ayon dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. 1, 2. Okay. Dito na tayo. Biruin mo, pati si Pia, naengganyo. Wala na. Pambihira. Biglang taas na lang yan. Biglang di na lang naman sintuloy. Yan. Praise God. Bakit? Anong ibig sabihin yan? We are. Sabi mo nga sa katabi mo, kasama ka. Lakasan mo, kasama ka. Citizens of the kingdom, anointed by the Lord. Pag sinabing anointed yan, ay pinalakas ng Panginoon. Praise God. To fulfill
Great Commission and transform our nation with impactful action. Yan. Sige. Praise God. Next. Our mission now. Our mission now. Tingnan yan. Basahin niya. 1, 2, 3, go. Ayan. 1, 2, 3, go. Raise up. Hindi rise up. Raise up. 1, 2, 3, go. Teka. Naulit yun. Naulit yung vision. Hindi pwede. Ito yung mission eh. Kasi, ang vision, pupuntahan. Ang mission ay ano? Paano makakarating? Paano makakarating? Kaya nga, vision is why. Mission is how. Naulit. Hindi pwede, naulit eh. Redundant to. To raise up anointed believers to reach their families, communities, to have deeper relationship to God that brings transformation up to the next generation. Naalala ko may ginawa akong ganun, kaso nga lang naulit sa mission, kaya ako tinanggal. Mas maikli ang vision para mas madali ang tandaan. Pero mas detalyado naman ang mission. Ang vision ay mas madali. Saan ka pupunta? Quiapo. Paano ka makakarating? Mas mahaba yun, detalyado yun sa kadahilan ng ano mo, yung dadaanan, paano ka makakarating doon. Yan, to raise up, naulit yun, yung naulit, hindi ubra. Ito paano eh, to raise up anointed believers to reach their families, communities, to have deeper relationship to God that brings transformation up to the next generation. Mukhang nakasama yan sa vision kanina, yung ni-revise. Oo. Sa vision, oo. Sa vision. Asan yung vision kanina? Kasi sagasa doon sa mission. Yan, sagasa, naulit eh. Naulit, anointed and then transform our nation and impactful action. Pagdating yan sa mission, ayun eh, transformation up to the next generation. Kung meron pa kayong suggestion dyan sa mission, kaya ito, i-revise natin yung vision. Praise God. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Kaya, okay, babalikan natin yan mamaya. Pero kailangan i-revise yung vision. Balikan natin. Paano yan? Magkaroon ng SWOT analyzation. Ayan, praise God. What is SWOT analyzation? When you say SWOT, it means SWOT is strength, weakness, opportunity, and then threat. Ayan, praise God. Para daw pala, matutunan natin, kasi kailangan nating lumago eh. Kaya nga sinasabi ko eh. Naniniwala ba kayo na dito kayo tinawag ng Panginoon? Kasi kung hindi, magpapaikot-ikot ka lang, maghahanap ka lang ng ano. Kailangan you need to decide. Kung tinawag ka rito, meron kang gagawin at meron kang kabahagi. Praise God. Hello, amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, lahat ng nandito, itong natitira, praise God. Bawat isa may strength, may kanya-kanyang strength. Amen? Praise God. May kanya-kanyang weakness din yan. Sa totoo lang, may kanya-kanyang strength, may kanya-kanyang weakness. Sino walang weakness dito? Ako may weakness. May kanya-kanyang weakness yan. Pero may kanya-kanyang strength yan. Tanong, alamin mo, ano yung weakness mo? Ay, anong strength mo? First and foremost. Ano yung strength mo? Ay. Praise God. Ikaw nakakalam, anong strength mo? Kasi yung strength mong yan, at nalaman mo rin yung weakness mo, pag oras na mas nangibabaw ang weakness kaysa sa strength, sira buhay mo. The moment naman, na mas nangibabaw ang strength mo kaysa sa weakness mo, kakainin ng strength mo yung weakness mo. Kaya dapat mangibabaw yung strength mo. Praise God. Identify your strength. Saan ka malakas? At pagsama-samahin natin yung strength dito, bawat isa. Hallelujah. Magtutulong-tulong tayo. May mararating tayo.
At yung weakness ng church na ito, mabuburayan, mas matatakpan ng strength natin. Kung sama-sama tayo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen? Ano pa? Opportunities. Kasi, the moment na alam mo yung strength na praise God, hallelujah. May darating na opportunities. Pero, huwag kayong magtataka. Kasi sa bawat opportunity, may threat. May mga threat yan eh. Alam niyo ang threat? Mas maintindihan nyo kung alisin niyo yung H. Kasi gagawin yan ni Bong mamaya. Pag inalis niyo yung H sa threat. Ano sabi ni Bong? Yan ang kanyang weakness. Magturo sa iba. Di ba? Yan ang kanyang weakness. Magturo sa iba. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Pero ako tuwa ako dito sa natutunan ko na i-share ko rin sa inyo na makikinabang tayo, ulitin ko. At pakinabang nito ay hindi lang sarili mo, hindi lang pamilya mo, kundi pati pamilya ng Diyos. Ang ABC ay family. Amen? Kasi, tingnan mo, anong mga opportunities? Anong threat? Kasi bawat gusto mong gawin, sa totoo lang, unang-una, ang numero unong kukontra, walang iba kundi yung kaaway natin, ang demonyo. Praise God. Amen ba? Hindi mo napapansin, sa bawat opportunity, may mga kontra. May mga threat yan. Anong gagawin mo? Kaya dapat, hallelujah, grab the opportunity at talunin mo tong threat na to. Sagasaan mo yan. Kasi, sabi niyo, bakit? Dami mo nang sinabi at yung problema mong katagal-tagal na hindi mo naayos until now. Nasasayang tuloy ang mga opportunities na yan. Kasi po, ako po ay persecuted. Bakit wala kang ginagawa sa nagpe-persecute sa'yo? Abutin mo yung nagpe-persecute sa'yo. Sharean mo! Ang kabataan ngayon, pag hindi tinuruan, problema yan later. Ulitin ko. Ang bata ngayon, pag hindi nakakilala at tinuruan mo ngayon, problema yan later. Ang natututunan ng bata, pag oras na hallelujah, magkahiwalay, magkaiba ang pananampalataya ng tatay at saka nanay, lito ang bata, problema yan later. Sasabihin ko sa inyong totoo, problema yan later. Ngayon pa lang, habang bata pa, ayusin nyo na. Why? Problema yan later. Ang pinakamahirap, believer ka, pero ang pamilya mo, hindi. Kaya dapat ayusin mo na yan. Habang may pagkakataon pa. The best person na umabot sa anak mo at sa asawa mo, ikaw mismo. Or else, problema yan later. Pag mas malaki na, mas mahirap. Praise the Lord. Hello. Amen? Kaya, minsan talaga, ganda. Hallelujah. Ganda pag oras ng ay. Kita mo, kaya nga manghibabaw talaga yung strength mo. Hello. Amen? Basahin natin ngayon yung timbers natin. Ang buong puso. Basahin natin ang timbers natin. 1, 2, 3, go. Do you believe that verse? Naniniwala kayo talaga na pwedeng gawin ni Lord sa atin? Sa totoo lang, nakikita, naniniwala ba kayo? Parang di yata naniniwala si Bong eh. Naniniwala ka ba, Bong? Praise God. Do you believe that? Kasi it seems impossible eh. It seems impossible. Pero naniniwala ba kayo na pwedeng mangyari dito yan? The smallest, what? Family. Will become amazing talaga yan. Pero kahit na ipag-pray natin nang hindi tayo kikilos, walang mangyayari. Pero kahit ganito lang tayo, pag kikilos tayo, matindi mangyayari. Yung isa na padagdag sa bawat isa, matindi yun.
Praise God. Hello, amen? Parang isang buto yan eh. Tingnan mo, yung isang buto. Pero yung isang buto ng mangga ay pwedeng magbunga ng maraming puno. Bakit? Yung buto ng mangga, itinanim mo, tumubo, lumaki, mamumunga yun eh. Eh paano yung bunga nun? Bawat buto rin itanim mo. Ang daming... Pero saan nagsimula? Oh. Kaya kung naniniwala tayo rito, ay magkaisa tayo sa direksyon. Kaya nga, mayroon tayong vision. Oh, praise God. Kaya mayroon tayong vision. Hallelujah. Babalikan ko ulit yung vision na inano natin. Praise God. Sa ngayon, we are, kasi kanina yan doon muna sa ginawa ko, we are kingdom citizen empowered by the Lord. To fulfill the Great Commission, pwede pala. To fulfill the Great Commission and bring impact to our nation. Praise God. Kaysa tayo yan. Ano mangyayari yan? Ang bunga niyan, ayan the smallest family will become 1,000 people. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Parang kalimutan ko na yun. Anong gugustuhin mo? Bigyan ka ng 1,000,000 ngayon or bibigyan ka ng 1 peso na lang na magdodoble everyday. Nung napanood ko sa YouTube, nakita ko, siyempre ang pipiliin mo right away na 1,000,000. Pero, in 31 months, 31 days I mean, in 31 days, siya pinili, di binigay, sige, 1,000,000 sa'yo. Tingnan mo, yung everyday na dodoblehin yung ibibigay sa'yo. Alam nyo, nasa mga 29 days or 30 days, lagpas na sa 1,000,000. So yung impact, kasi ang titignan mo, yung biglaan eh. Yung biglaan eh. In short, praise God, hindi talaga biglaan lahat. Kasi anything na biglaan, mabuhay. Anything na biglaan. Alam mo yung biglang yaman? Maraming nang biglang yaman, nasira buhay. Pati yung biglang hirap, nasira din ang buhay. Kaya nga nadagdagan ko na rin yung nung praise God. Hallelujah. Nadagdagan ko na yung, di ba, sabi ko, the root of all evil is what? Love of money. Tapos nadagdagan ko, di ba, na lack of money. Pero nadagdagan ko ulit ng isa, lots of money. Root of all evil, bunga, ugat ng kasamaan, ano yon? Love of money. May pangalawa, lack of money. Pag wala kang pera gagawa ka ng May pangatlo, lots of money. Pag daming pera. Praise God. Nung wala pang pera, masipag kay Lord. Praise God. Pero nung dumami na pera, halimbawa lang naman, nung wala pang biyahe, masipag kay Lord. Nung meron ng biyahe, sino iniisip niyo? Huwag kayong ganyan. Halimbawa lang yun ang sinasabi ko. Ano ba kaya? Wala akong sinasabi. Pero, praise God. Praise God. Hallelujah. Kasi, ayan kaya, love of money, lack of money, lots of money. Praise God. It's a threat yun. Naging threat din tuloy. Kaya, the smallest family will become 1,000 people. May trabaho yun. Pero ito, the tiniest group will become a mighty nation. Ang matindi yun, kahit konti pa lang tayo as of now, pero nagagamit tayo ng pangmalakasan. Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, hindi pwedeng ihiwalay natin ang buhay natin sa gustong mangyari ng Diyos. Bakit? Ang kalaban natin ng Diyos yan mismo, pagdating ng time, naku po, magsusulit tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, kamusta ka? Pag linggo, okay. How about Monday to Saturday? Kamusta relasyon mo kay Lord? Pag linggo lang ba? Nakikita ko nga, sabi ko nga praise God. Ang revival mangyayari pag lalo na ang lahat nag-i-involve sa prayer. Pero, ulitin ko ngayon,
Involve kayo sa family altar every day. Kung kaya niyong gawin sa bahay niyo, much better. Kung hindi, magtawag ka ng isa. Kasi everyday prayer yan. At ang apektuhan yan, hindi lang sa'yo, hindi lang pamilya mo. Huwag ka lang maging alerto pag merong nangyayaring hindi maganda. Kasi sa totoo lang, pag oras na may problema, talaga alerto ka, prayerful ka. Pag ganun lang, pag hindi na, tapos hindi ka na ganun, di gagawin na lang ni Lord hallelujah, lagi kang may ganung, para sa ganun, maging alerto ka sa panalangin, maging alerto ka sa pagsunod. Wag. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Praise God. Kaya nga, ibang klase, tiniest group will become a mighty nation. Yung nangyayari ngayon, look at Israel. Israel kasi naman tinutukoy niyan Pero tingnan yung nangyayari ngayon. Nasa Ezekiel chapter 38 yan Ang Persia, ang modern Persia ngayon, Iran. Dati, tumutulong ang Persia sa bayan ng Diyos. Pero ngayon, look at now. Praise God. Ayun. Kasi, kaya nireset ng Diyos ang mundo di ba? Nung panahon ni Noah, sino lang natira? Bakit? Ayaw makinig ng maraming tao. Pero burado lahat yun, Burado lahat yun. Burado lahat yun. Kaya nga, paano mo inintindi itong salitang ito na narinig mo? Pwede mong kontrahin, pero sisingilin ka ng Diyos dyan. Pagdating ng takdang panahon. Ang salita ng Diyos, masakit. Hindi po pwedeng makinig ka ng salita ng Diyos na walang tama. Hindi po pwede yun. Kasi may Holy Spirit Ang nakakatakot ay yung wala ng sakit na nararamdaman ka, wala ng takot na dumadalo. Nakakatakot yan. Praise the Lord. Hello, amen? Glory to God. Okay, hindi ko kayo pinipigilan na gawin nyo yung trabaho nyo. Yes, mag-excel kayo yan. Pero kung nag-excel ka sa trabaho mo, mag-excel ka pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po pwedeng ihiwalay mo yan. Ang trabaho mo hindi magbibigay ng buhay na walang hanggan yan. Ang trabaho mo hindi kanyan hindi ka tinubos niyan. Praise God. Hallelujah. Mukhang nakakaantok ang sinasabi ko, Joey, dinig na dinig ko yung praise. Hallelujah. Glory to God. Kaya yung mga bagay na ganun, praise God. Masakit ang salita ng Diyos. Pero mas mabuting maramdaman mo ang sakit. Pero pag itong salitang hindi mo naramdaman sakit, yun ang nakakatakot. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi, tiniest group will become a mighty nation. Ang kagandahan nito with a promise. At the right time. So in short, yung pinag-usapan natin ngayon, may proper timing. Pero palapit ng palapit yun. Bakit? Praise God. Kasi mobile lumilipas ang panahon Umandar At the right time, yan, I, the Lord, will make it happen. Ako'y naniniwala, pag on fire ka kay Lord, on these last days, patindi ng patindi ang gagawin mo at ginagawa mo at gagawin ng Diyos sa'yo. Pero pag hindi naman, baliktad ang mangyayari. Padecline ng padecline. Huwag mong antayin yun. Praise the Lord. Amen? I repeat, inuulit ko, ako, walang pananakot. Praise God. Pero nakakatakot din. Malapit nang dumating si Lord. Sa maniwala kahit sa hindi. Andyan na halos lahat. Hallelujah. Inaantay ang orasan Israel. Malapit na siyang dumating. Pag nabuo rin pati yung third temple, naku po. At sinisimulan na. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, be ready. Pero ang paghahanda, hindi ibig sabihin naantay mo lang. Ginagawa mo yung dapat mong gawin na pinagagawa ng Diyos sa bawat isa. Praise the Lord. Amen? Sa Tagalog, basahin nyo sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Kaunti sila, ngunit dadami sila. Sila'y kapuspalan, ngunit sila'y magiging makapangyarihang bansa. Ako, ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng panahon. Ang ganda Kaya at least ngayon, di ba, nakikita mo, may vision ngayon na maliwanag, na nilalagay ni Lord. May maliwanag na vision, praise the Lord. May gagawin, kakaunti sila, tinutukoy din tayo, ngunit dadami sila, tinutukoy tayo. Sila'y kapuspalad, in short.
Hindi ganun ka, ano. Hindi ganun ka well to do. Pero sabi niya, magiging makapangyarihan. Ibang usapan, hindi naman sobra-sobra ang budget mo, pero ang daming naaabot at natutulungan. Ibang usapan yun. Amen? Pag ganun, pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Hello, amen? Pag ganun, pagkakatiwalaan ka. Glory to the living God. Hallelujah. Kasi, may nag-post nga ng isang pastor, sabi niya, ang gustong mangyari ni Lord, na ang kanyang lingkod, hindi yung maging sikat, kundi maging tapat. Praise God. Hindi lang ako, hindi lang. Bawat isa, believer, hindi yung para sumikat ka, kundi maging tapat ka. Praise God. Amen ba? Hindi naman porke kilala ka rito at sikat ka eh. Pero pag naging tapat ka, hallelujah, purihin ng Diyos. Amen? Kaya, ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. So in short, may takdang panahon. Encouragement sa akin yan, na kung saan, hallelujah, may takdang panahon, Lord. Hallelujah. Na kung saan, makaka-breakthrough. Ang dami kong nakikita pag na vision, Lord, hallelujah. Sabi ko, nakakalula. Pero paano mangyayari to? Lord, hindi ko to kaya. Paano? Turuan mo ko. Lord, anong encouragement ang gagawin ko? Anong sasabihin ko? Sabi niya, that we are on the last days, na dapat kumilos. Praise God. You need to overcome whatever hindrances. Hindi to panahon ng panghinat paghinto. Ito yung panahon ng katapatan. At the same time, panahon na mamunga ka. Tindigan ang katotohanan. Hello, amen? Kaya, praise the Lord. Sama-sama tayo. Amen? Breakthrough principle. Anong breakthrough principle? Proverbs 16:32. Better to be patient than powerful. Better to have self-control than to conquer a city. Ano yung pinaka-better? To have a patient. Biruin mo, sabi niya, mas mabuti yung mapagtiis kaysa makapangyarihan. Mas mabuti yung self-control kaysa o conquer a city. Nagsisimula lahat sa pagtitiis. Be patient. Why? Sa takdang panahon, magtatagumpay tayo. Palakpakan mo nga ang Diyos na buhay. Praise God. Come on, malakas na palakpak. With a shout, hallelujah! Kaya, ulitin ko, many people in life, not by lack of intelligence, but by lack of patience. Many people fail in life, not by lack of intelligence, but by lack of patience. Madami sanang magaling, kaya lang mainipin. Kaya nga sa totoo lang, nakakainip ang paghihintay, pero mas nakakainis kapag ikaw ay sumablay dahil sa hindi ka naghintay. Amen? Indeed, patience is bitter, but its result is what? Better. Kaya sabi ko, para ang buhay natin ay hindi sad, dapat ay umuusad. Ulitin ko, kakaunti sila, ngunit dadami sila, tayo yun. Sila'y kapuspalad, ngunit sila'y magiging makapangyarihan ang bansa. Ako ang Panginoon ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Amen? Kaya dapat tayo yung umuusad. Bawat isa ay dapat makialam. Ulitin ko. Kaya etong naririnig mo, hindi lang tuwing linggo lang. Hindi lang tuwing linggo. Kamusta bukas? Yung narinig mo ngayon, i-apply mo ba? Sa Martes, narinig mo ngayon, apply mo ba? Tanong, praise God, a-apply nyo ba yung naririnig nyo, natututunan nyo? Ha? Praise God. Yung mag-a-apply, taas ang kamay. Gusto ko makita na praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kasi, dapat ay umuusad talaga. Bawat isa dapat ay makialam. Kasi as of now, konti tayo. Ngunit, si Lord nagsabi, dadami tayo. Naniniwala ka ba doon? Kaya kung oo, praise God, gawin natin yung synergy. Alam natin yung synergy, di ba? Work together. Work together in order to gather. Bawat isa ay may pakialam at makialam. Simulan natin ngayon. Kaya nga,
Hindi yung tuwing linggo na lang tayo darating dito. Imagine mo, tingnan mo, ang buhay mo, pag ano, believer ka ba? Linggo lang. Oh, linggo lang. Sa prayer, wala. Sa worship, wala. Meron pong personal prayer, merong corporate prayer. Dapat parehas kang involved doon. Devotion, yung devotion mo. Praise God. Pag sinabing magbasa ng isang chapter, diretso gawin mo. Kung pero hindi lang hanggang doon. Dapat meron pang iba talaga, kasi hindi talaga na yun. Pero isang chapter lang. Sabi, nagbe-devotion ako. Hindi pwede. Hindi ka nag-devotion, incomplete yun. Gawin mo wholeheartedly. Ang mahirap, kasi sayang sa gusto mo, ang totoo, tamad ka lang. Huwag magpaliwanag. Gawin ng buong puso. Pero pag ginawa mo, ay dapat matutunan. Huwag mo rin gawin kasi pwede mong wala ring impact yun. Yung binasa mo lang ng gano'n, wala ring impact yun. Ay, yung iba nga, basa ka na lang ng 2 chapter, pero binasa mo lang, pero walang naging impact na sa'yo. Oh, praise God. Hallelujah. Hello, amen? Oh, hindi pa tayo tapos, Brad. Saan ka punta? Sige. Sa susunod, dala ka ng catheter, ha? Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Tandaan niyan. Sino yan? Si Edmund Burke. The only thing necessary for the triumph of evil, kaya lang daw nagtatagumpay ang kasamaan. Bakit? Is for good men to do nothing. You're a good man. What are you doing? Alam mong may dapat gawin, hindi mo ginagawa, nagkakasala. Praise the Lord. Kaya, tandaan natin, sayang kaalaman sa taong walang pakialam. May kausap pa ba ako rito? Praise God. Sa tingin nyo, ang pinag-uusapan ba natin, mahalaga, may kinakalaman, may natututunan ka ba? Aanhin mo, hindi pampaganda ng tenga to, hindi pampaganda ng dinig to. Ito'y dapat ginagawa. Sayang ang kaalaman sa taong walang pakialam. Praise God. Kaya nga nagtatagumpay lang ang kasamaan. Bakit? Yung mga mabuting tao, walang ginagawa at walang pakialam. So, ano ang application? Bawat isa dapat may pakialam. Ulitin ko, bawat isa dapat may pakialam. Know your purpose. Alamin mo ang dahilan. Dahil pag nalaman mo ang dahilan, praise God, magtatagumpay ka talaga. Praise God. Ulitin ko, anuman ang naranasan mo, anuman ang mga bagay na ito, hanggat meron kang dahilan, meron kang layunin, meron purpose sa buhay mo, hindi ka kukunin ni Lord. Praise God. Amen? Kaya, bawat isa dapat may pakialam. Mag-invite para yung sinabi ni Lord na dadami tayo ay mangyayari. Mag-start. Hello? Kaya nga, hinahamon kang bawat isa. Gagawin natin. Last Sunday of July, magkakaroon na ulit tayo ng harvest event. Ha? Ano? Last Sunday. What is last Sunday of July? Ano ang first Sunday? Anong date ng first Sunday? Ha? Magtingnan nyo. July 27 ang last Sunday. Ulitin ko ha. Huwag natin pakinggan to dito tapos labas dito. Bawat isa magdala minimum mo buwan. Kung kaya nyo 3, okay lang. Pero at least meron kang invite. Yung tutugon, magsabi ng amen. Yung nag-amen, taas ang kamay. Si Joey lang hindi. Yun. Yan. Praise the Lord. Kaya ginaganito kasi, porsigido tayo, determinado. Praise God. Mahal natin si Lord, mahal natin ang church. Hello, amen? Manatili kay Lord, manatili din sa church. Maging fruitful kay Lord, maging fruitful din dito. Praise God. Kaya yun, inaasahan ni Lord, hallelujah, ang ginawa natin. Sa last Sunday, kaya ngayon pa lang, yung target nyo, gagawa kayo dapat ng paraan na target. Sino ang invite ko? Pag-pray mo na. Pero wag ka lang maglilimit sa isa. Para sa ganon, halimbawa, lagyan mo 3. Pag hindi dumating yung isa, ay di may 2 ka pa. Pag hindi dumating yung 2, may 1 ka pa.
Paano kung parehong dumating yung tatlo? Di lalo maganda. Hindi sayang yon. Amen? Amen? Naku, kaya dapat makialam. Amen? Gawin natin to. Bayanihan tayo. Voluntarism tayo. Yung voluntarism, power of voluntarism. Wala tayong sweldo, pero ginagawa natin, si Lord nakakakita. Diyan darating ngayon yung uncommon, extraordinary, unusual, supernatural harvest. We are on that season. Season of unusual, season of uncommon, season of extraordinary, season of supernatural. Do you believe that? Praise God. As of now, it can be, kapos pa tayo, subalit darating ang season natin na tayo ay overflowing. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Glory to God. No one can stop nor hinder our blessing. Do you believe that? Praise God. Sabi ng Isaiah chapter 22, verse 22, ibibigay ko sa kanya ang susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pintuan, walang makapagsasara nito. At kapag sinara niya, walang makapagbubukas nito. Praise God. Ano ang makakapagbukas? Kasi pag sinara, walang makapagbukas. Pag binukas, walang makapagsasara. Ano ang makakapagbukas? Job 36:11. Basahin natin sabay-sabay ng malakas. 1, 2, 3, go! So in short, ano ang makakapagbukas, Bong? Praise God. Anong makakapagbukas? Praise God. If they obey and serve Him. Dalawa. Obedience and service unto God. If they, sinong tinutukoy nitong they? Tayo. If they obey. Praise God. Anong susundin mo? Magkakaroon tayo ng harvest event. Meron kang katungkulan. Titingnan ni Lord yan ngayon. Huwag kang aamin, huwag kang magsasabi pagkatapos wala kang planong gawin. Praise God. Taos puso natin gagawin to. Pero ito ngayon makakabukas ng pagpapala mo. If they obey and ang paglilingkod ay pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. At yung nadala mo, i-disciple mo. Amen? Look at this. If they obey and serve Him, pero hindi pa tapos doon. They will spend the rest of their days in prosperity. Do you want that? Do you want that? Praise God. Biruin mo, gugugulin mo ang natitirang araw mo sa kasaganaan, lugi ka pa ba nun? Kung sila ay susunod at maglilingkod sa akin, sabi niya, gugugulin nila ang natitirang araw sa kasaganaan at taon in contentment. Mayroong contentment. What is contentment? Tagalog, may kasiyahan. Kasiyahan, tama? Kaya kung sila'y susunod at maglilingkod sa akin, gugugulin nila ang natitirang araw sa kasaganaan at taon sa kasiyahan. Praise God. Do you want that? Gusto mo ba yon? Praise God. Sa Tagalog yan, kung susunod sila at maglilingkod sa Kanya, buong buhay sila'y mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Wow! Kaya huwag baliwalain ang pagsunod at paglilingkod ng buong puso't katapatan. Kaya anong dapat? Tandaan nyo. Praise God. Hallelujah. Simple ito. Ipapaalala ko lang at nasa conclusion na ako. Do the 6 P's with sincerity and wholeheartedly. Ano yung 6 P's? Ano yung 6 P's? Pagsamba, panalangin, pakikinig sa tinig ng Diyos. Kasi during meditation yun. Pagbabasa, paglilingkod, at pagbibigay. Gawin yan ng buong puso. Hallelujah. You will be rewarded by the Lord. Remember that our God cannot lie. He will fulfill His promise. Tutuparin niya ang kanyang pangako. Amen?
magkaroon ng banal na takot na ang bunga ay pagsunod sa Diyos, malapit na siyang bumalik. Huwag baliwalain ang mga salitang ito. Amen? Praise God. Hallelujah. Habang nakaupo, pikit mo lang, praise God. Ikaw ang nakakaalam ng pagkukulang mo sa Diyos. Kung may mali, huwag nang lumayo. Para kang sumakay sa tren na pag mali ang direksyon, sa unang stasyon, baba na, balik kagad. Kung may mali, may kasalanan, magsisi ngayon. Ikaw ang nakakaalam at nakakakilala. Sabi mo, patawarin mo ko, Lord. Dati wala kang pakialam. Praise God. Ito yung taon. Ito yung panahon. Lord, nanunumbalik po ako sa iyo. Makikialam po ako sa mga bagay na gusto mo ipagawa. I pray. Kasi yung hindi pagsunod, pride yan, kapahamakan yan, mga kapamilya, huwag ipagpatuloy yun. Ang pride magpapahamak. Just humble yourself. Sabi mo, patawarin mo ako, Panginoon. Naging wala akong pakialam o naging talagang hindi ako nakialam. Kahit meron akong alam. Pero ngayon, Lord, gawin mo yun, pinagsisisihan ko. Praise God. Patawarin mo ako. Ask God. Ask God. Forgive me, Lord. Forgive me, O God. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Naririnig mo ang panalangin ng bawat isa, Lord. You know the hearts of your people. May ginagawa ka sa amin sa oras na ito. Rerouting. Nire-reroute mo, Panginoon. Minsan, ang rerouting medyo humaba, pero mas mabilis na makarating. At may katiyakan na makakarating kaysa naman hindi magre-route. Lord, I pray sa bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, Lord. Hallelujah. Maging sincere, buong puso, na gawin yung naririnig, O Diyos. Maghari ka, Panginoon. Kumilos ka, O God. Sa bawat isang desidido, bawat isang porsigido, na susunod at maglilingkod sa Panginoon, tumayo ka. Panginoon, mula ngayon, desidido po ako. Make sure na yung sagot at desisyon na yun, dahil si Lord, meron din siyang sinisimulan ngayon. Officially, ang season na sinasabi ng Panginoon, season of unusual, uncommon, extraordinary, supernatural of harvest. Ang season na yon nagsimula ngayon. Nagsisimula ngayon. Ulitin ko, nagsisimula ngayon. Something great ang gagawin ng Diyos na buhay. We need to consecrate our lives. May mga bagay-bagay na isusuko ka. May mga bagay-bagay na isosurrender mo. Kahit masakit, kahit mahirap, sabihin mo yan kay Lord. Hindi sa akin. Siya lang nakakaalam yan. Hindi ko na kailangang malaman pa. Just decide. Surrender mo. Praise the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, Ikaw ang siyang gumawa, Holy Spirit. Hindi pwedeng mahalin namin ang iba ng higit sa iyo, Panginoon. Salita mo ang nagsabi, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ang hangad mo, Panginoon, ang hanap mo at tanggap mo yung all, Panginoon. That's why we surrender our all unto you, Lord. Hindi ka namin pagpapalit sa trabaho namin. Hindi ka namin pagpapalit sa kayamanan. Hindi ka namin pagpapalit sa katanyagan. Hindi ka namin pagpapalit sa ano paman. Pero Lord, pag nag-response naman kami, Panginoon, higit pa doon sa inaasahan namin ang gagawin mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord God. Just raise your two hands right now. Nagpapatunay na, Lord, desidido po ako. Lord, desidido po ako. Lord, desidido po ako.
Sabi mo yan, Lord, desidido po ako. Hallelujah. Sige, dalawang kamay ang tataas mo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. At sabihin mo sa Kanya, desidido po ako, Panginoon. Desidido po ako, Panginoon. Salamat po, Diyos. I pray, kita mo ang bawat kamay na yan na nakataas ng dalawa, Panginoon. I pray and I declare, Lord, simulan mo sa buhay nila yung unusual, uncommon, extraordinary, supernatural harvest, Lord. Hindi ko po alam kung paano, pero ikaw ang gagawa nito. Dahil kung seryoso ka, Panginoon, seryoso sila, seryoso ka, Lord, magtatagpo, Panginoon, yung pong pagiging, hallelujah, passionate namin, Lord, sa'yo. At ang dulo nito, ang bunga nito, Panginoon, hallelujah, unusual, uncommon, extraordinary, supernatural harvest, O Lord God. Pati yung mga nasa online, Lord, hallelujah, kita mo sila, Panginoon. Habang pinapanood to, Panginoon, ikaw ang umabot sa kanila. Magamit mo rin sila. Mag-share din po sila, Panginoon. Hallelujah. Narinig nila ngayon, Panginoon. Involved din sila, Panginoon. Hallelujah. Sa harvest event sa last Sunday of July, O Lord God. Mag-invite din sila, Panginoon, through online, O God. O kaya mga kakilala nila kung malapit dito, pupunta rin dito, O Lord God. Naniniwala kami, may matindi kang gagawin sa ABCI family, magmamanifest. Hallelujah. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. That's why we are passionately praying the prayer of Jabez. Bless us and enlarge our territory. Thank you, Lord. I-bless mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos ng buhay. Take your seats. Sige, yung magpipray sa offering, pray na lang sa offering. Pray na lang. Sige po, tumayo po ang bawat isa at Asan naman? masaya po natin itaas ang ating mga handog. At tayo pumikit. Panginoon, narito po ang aming handog. Nagpapasalamat po kami sa loob ng isang linggo. Hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat po sa kagalingan, sa lahat na pagpapalang natanggap namin, Panginoon. Muli, Panginoon, I pray na ang bawat isa po ay sumunod sa vision na ibinigay mo sa amin. Na ang mission na ito ang magiging katagumpayan ng bawat isa, Panginoon. Katagumpayan ng ABCI family na patuloy na mag-increase, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, magkaroon kami ng time, Panginoon, sa pagpapanalangin, sa pag-worship, sa pagbibigay, Panginoon, na ito ang maging daan, Panginoon, ng aming Panginoon, kagalakan, Panginoon, aming katagumpayan. Hindi kami maghihirap, Panginoon, pagkus lalo mo kaming pagpapalain sa pagbibigay na ito, dadahiloy sa bawat isa sa ABCI family, Panginoon. Yung katagumpayan na ibinibigay mo, ang mga salitang ito, ang aming bibigyan ng time, Panginoon, para maging matagumpay ang bawat isa. Panginoon, narito po ang aming handog, Panginoon. Itinataas namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, naging masunurin sa iyong salita,
na laging naglilingkod sa iyo na may katapatan, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy na ikaw ang itataas namin. Ikaw ang pupurihin namin at sasambahin. Pagpalain mo po ang lahat ng nariritong susunod at maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin po ang lahat na nasa online, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maghari sa bawat isa. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and run it over and give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Oo, yun nakalagay na. Oo. Walang birthday dito. January. Anong January? Praise God. Makinig po tayo sa ating quick announcements. Ang inattendan po natin today is hit service. Yan, kita-kits po ulit tayo next week at 10 a.m. Praise God. Pero mas maganda po kung mas maaga tayo makakapunta. Yan, para makasama din po tayo sa ating soaking prayer. And weekly po meron po tayo nagaganap na God's Army. Yung link po natin, sinasend po natin yan before 8. Kaya mas maganda po kung makakonect po agad tayo para makapag-start din po tayo. Yan. And we also have our life groups. Kung wala ka pang na-attendan, yan, let's grow together and let's stay together. And nice po namin batiin ng mga nag-birthday at mag-celebrate pa lamang po na kanyang birthday this month of June. Yan, ngayon po nag-celebrate ng birthday si Kuya Louie. Kantahan po natin sila in 3, 2, 1. Happy, happy, happy birthday. Kayo ang may birthday, hindi namin birthday. Happy, happy, happy birthday. Naway pagpalain kayo sa mas masaya. Happy, happy, happy birthday. Kayo ang may birthday, hindi namin birthday. Happy, happy, happy birthday. Naway pagpalain kayo. Happy birthday po. Makatayo na po tayo para sa ating benediction. Check praise. Meron ng may sound na. Okay, pati yung mga nasa online tumayo. Ayan, praise God. Let's pray. Salamat po, Diyos, sa bawat salita mo. Ang salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo ay aming panghahawakan. Ang salita mo ay aming isasagawa. Lord, hallelujah, pagpalain mo po ang bawat isa na masunurin, Lord, in this season of unusual, uncommon, extraordinary, supernatural harvest. Makaranas po ang bawat isa na sumusunod sa iyo, Panginoon. I-start na rin po, Panginoon, ang paglago ng bawat isa. Praise God, hallelujah. Naniniwala kami, Panginoon, at masaya kami na susunod at gagawin, maglilingkod sa iyo ng buong puso, Panginoon. Pagpalain mo po at ingatan mo po ang bawat pamilya ng ABCI family na maging masunurin sa iyo, maging mabunga sa iyo, Panginoon. Hallelujah, at maglilingkod sa iyo ng buong puso. Lord, wala pong mamamatay sa pangalan ni Jesus hahaba ang buhay ng bawat isa habang ginagawa namin ang iyong pinagagawa sa amin. Ginagawa namin ang kalooban mo, Panginoon. Ang bawat isa ay makakaranas ng breakthrough po, Panginoon. Hallelujah. We are expectant, Lord God, sa pagtatapos ng buwang June at pagpasok ng July. Uncommon, unusual, extraordinary, supernatural, Panginoon, ang mararanasan ng bawat isa. Hallelujah. Salamat po sa namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Tanggapin niyong biyaya, pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone.